Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel from Japan. Kabayan Scorpio, this reading is for you. Tingnan natin ang iyong hidden secret oracle. Tao na nakakonect sa'yo. Tandaan nyo, maaring ito is a vice versa. Kung hindi naman nag-connect sa'yo, ibig sabihin hindi mo to energy. Ayun, asa na yun? Okay, tingnan natin ang hidden secret. Boundaries. Okay, isa sa inyo, may boundaries, ano? No drawing the line enough. Kumbaga, kanya-kanya, no? Ganyan. Kumbaga, hando na yung, ano talaga, siguro hando na talaga yung, maaaring hindi kayo magkasundo talaga nito, no? Possibilities, free spirit, adventure, and risk. Hando na yung sitwasyon na talagang want to be independent, no? Maaring ikaw or siya, ando na talaga yung distance nitong sitwasyon na to. At maaring nagkaroon na talaga ng abandonment at maaring hindi na rin kayo nag-uusap nitong tao na to. Ando yung pagiging cold, ando yung pagkakaroon ng walk away talaga, no? Kumbaga, kung kayo is magkarelasyon pa rin ito, mag-asawa, doon yung may boundary kayo sa isa't isa at hando na yung may crack na talaga yung relationship na to, no? So, nakita ko dito. Maaring magkaasawa kayo, magkalayo na yung inyong nararamdaman, ganyan. Andito na talaga si boundaries. Diba? Distance na, nagkaroon na ng hiwalayan sa iba dito. Tingnan natin ang message. Maaring vice versa tayo palagi nyo tatandaan. Anak, hindi pwede yan. Doon. Tao na lang connect kay Scorpio, ano ang kulit na kada ko eh. Ano ang message mo kay Scorpio? Anong message mo kay Scorpio? Vision? Thank you. Responsibilities. Iba sa inyo, siguro nahadyan na lang kayo, nag-i-stay kayo in a relationship because of family, anak, ganyan. O may mga responsibilidad na dapat kuhanin, or yung iba naman sa inyo is maari yung karelasyon nyo, kung nagkahiwalay kayo is isang taon na to, ikaw or siya is maaring may family na rin, no? Sa nakikita ko dito. May iba dito naman is maaring related to hindi yung may mga kailangan na isa siguro is may problema when it comes to money, no? Kaya rin siguro nahandoon yung may mga ginagawang situation. Yung isa na mas gusto niya maging freedom kasi may mga gusto siyang makamit na pangarap, mga ganun. Kung saan man yan. Kung sino man sa inyo, sa inyong dalawa. O kaya ang message niya sa'yo, ito, secret. Ibig sabihin, I haven't told everything sa'yo. Kumbaga, meron siyang mga hindi pa nasabi, or ikaw, no, Scorpio, na nakita ko dito, indecisive. I know my inability to make a decision hurt you. Oh, my God. Yun, ang message niya sa'yo. Talagang itong relationship na to, may crack to eh, oh. Kung titignan ko. Hindi, siguro, nag-uusap, pero hindi lahat alam, no? Sa nakita ko dito, or nung magkarelasyon, kung magkahiwalay na kayo, magkarelasyon pa lang kayo, isa sa inyo is may sikreto. Or may paglilihim. No? O mga hindi nasabi. Tao na ako na kay Scorpio. Ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? Tao na ako na kay Scorpio. Ano nararamdaman mo kay Scorpio? Maaari tayong is vice versa, ha? Ay, judgment. Anong ibig mo sabihin? Anong nararamdaman mo? Judgment? Ay, ako po. Naku, iba dito long distance kayo nito. O kaya talagang wala na talaga. Nagkaroon na ng kanya-kanyang Ay naku, hindi ka ako nagkamali. Yun na nga. Okay, ang nararamdaman niya sa'yo? Wala. Hindi siya focus sa'yo eh. Kung kayo is magkaasawa nito or magkarelasyon nitong taon na to, ang nakita ko sa kanya is
may sarili siyang direction sa buhay. May sarili siyang pangarap. Hindi siya nakapokus sa'yo actually eh. Nakapokus siya sa kanyang mga makakamit na tagumpay, no? Sa nakikita ko dito. Andito rin yung situation na hindi ko lang alam kung why. Siguro nga because of the responsibilities, no? Sa nakita ko dito. Maaring na-stuck siya sa'yo, gusto ka man niyang i-let go, o gusto man niyang, hindi talaga yung distance, no? Sa nakita ko, hindi to talaga si boundaries, no? Sa nakita ko dito. Kung kayo mag-asawa nito, because of the responsibility na meron kayo, kaya nahadon kayo sa, nakakonect kayo sa isa't isa, no? Pero, ang nakikita ko sa kanya is, yun, meron siyang sariling direksyon sa buhay niya. Sa nakita ko dito. May iba siyang pinupukusan at hindi ikaw. And then, kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, ang nakikita ko dito, or vice versa tayo ang nararamdaman niya sa'yo is to let you go. Sorry, pero yun. Or vice versa tayo andun yung sitwasyon na you are a bad decision that I make. Uy, nag-i-English pa si ate, mali-mali naman. Ganun ang nakikita ko Ganun. Kumbaga, hindi ikaw yung tao na siguro nararamdaman niya na hindi para sa akin, ganyan, or vice versa tayo. Iba yung tinatakbo ng kanyang puso. At hindi ikaw yun. Pero yung isa sa inyo is still trap maaring isa sa inyo is maaring naiisip niyo pa rin yung relationship na to. Tingnan natin, Scorpio, ano ang nararamdaman mo sa tao na to? Scorpio, anong nararamdaman? Tumalsik. Okay. Tandaan nyo, palagi tayong vice versa Natatawa ako sa mga card nyo. Well, tandaan nyo, general reading tayo. Pag hindi nyo naintindihan ang general reading, iba ang general reading at ang personal reading, paki-resource naman sa Google At magkaiba kasi ang nun. Libre po ang Google. Okay? Ito ang nararamdaman mo sa kanya. Okay. Okay. Ang nararamdaman mo sa kanya, kung kayo is magkarelasyon nitong tao na to at mag-asawa, ganyan. Mag-boyfriend, girlfriend, something ganon. Ang nararamdaman mo sa kanya, Scorpio, sabi mo, or vice versa tayo palagi tayo vice versa. O nararamdaman mo sa kanya, siya a person who is very care, no? A person na napakagaling magsalita. Napakahusay makitungo, yan. Kumbaga, sinasabi mo rin sa kanya, siya yung tao na sinungaling, liar, dishonest, ganyan, maraming kinakausap. Di ko alam kung trabaho yun or no? Pero handito yung pagloloko, handito yung pagbebetrayal, no? Handi yung pagtataksil sa nakita ko ito. Sabi mo sa kanya, taksil siya, kung sino-sino yung kausap niya, kung sino-sino yung pinahalagahan niya or yung parang hindi yung kinikare niya, ganyan. And then, nararamdaman mo sa kanya, nagkakaroon na talaga ng conflict, or hindi kayo nagkakaintindihan din minsan. Kumbaga, pag nag-uusap kayo is hindi maayos. Maaring nauuwi sa konting pagtatalo o hindi lang pagkakaintindihan, no? Sa nakikita ko dito. May mga sagutan. Kung kayo is magkahiwalay na nitong tao na to, ang nararamdaman mo sa kanya, dito pala, kung kayo is, kung kayo is hindi pa kayo naghihiwalay nito, parang you thinking that this person or vice versa is may maraming inililihim. Andito kasi secret, hindi talaga si secret na maraming siyang inililihim o itinatago sa'yo. Yun. Kung kayo is magkahiwalay nito, yun din ang nakikita ko dito na maaring niloko ka nitong tao na to. Nararamdaman mo na binitrial ka niya, nag-i-sticky sa sayo, ganyan. Hindi niya napairamdam sa'yo yung talagang pagmamahal na inasam mo sa kanya, ganyan. Kumbaga, nagkaroon siya ng boundary, ng dami niyang sinikreto, ganyan, sa nakita ko dito.
At yun yung nakasakit sa'yo, no? Kumbaga, may mga itinago sa'yo, inilihim niya sa'yo, and then, naramdaman mo sa kanya na hando naman yung respeto. Nagkaroon naman ng respectful, no, sa nakikita ko dito. Kaso, nagkaroon lang talaga ng mga pagtatalo, away, conflict, disagreement, or ano ka sa sitwasyon mo na nagkaroon ka ng kakumpetensya sa kanya. Maaring may third wheel, third party, ganyan. Ipasok mo na yung sa'yo doon. Ay, nako, basa! Betcha na anak na. Siya was it, ano? Tingnan natin ang intention niya sa'yo. Tao lang ako na kay Scorpio. Ano ang intention mo kay Scorpio? Ace of Cups. Tandaan nyo, palagi tayong vice versa. Intention niya sa'yo. Okay, kung kayo is hindi pa kayo naghihiwalay, magkarelasyon kayo nitong tao na to, mag-asawa, boyfriend, girlfriend, ang nakikita ko dito, intention niya sa'yo, andun yung hindi siya sure eh. Hindi siya, ano ba, in 100% when it comes to a love, 50%. Or 10%, ganyan, sa nakita ko dito. Pero hindi ko naman sinasabi na walang-wala, no? Yun ang nakikita ko dito, ha? And then also, kailangan niyang makipagkaisa sa'yo, kasi siguro nga because of the responsibility, pero handun talaga yung boundaries ninyong dalawa, no? Intention niya sa'yo is, pagkakaisa. Ganun. And then also, intention niya sa'yo is pagkakaisa, teamwork. Kasi yun ang dapat. Yun ang sinasabi dito. Yun ang kinakailangan. No? Yun yung situation na clarity sa kanya na kinakailangan yun. Kahit na hindi gano'n nagiging stable yung relationship. Kasi, sabi ko nga sa inyo, may konting conflict, mga battle. Natural naman kasi yun sa magkakarelasyon, no? Kung kayo is, nakita ko kasi dito, isa sa inyo mataas ang pride, no? Dito, kung kayo is magkahiwalay na nitong tao na to, ang ano niya sa inyo, ang intention niya sa iyo is to quit. Kumaga, ano na siya, ano tawag dito? Give up, no? Hindi niya rin kasi alam sa sarili niya kung kailangan niya pang ipagpatuloy o kailangan niya pa bang magkaroon ng panimula dito sa relationship na to, no? Sa nakita ko dito. Pero, ang nakita ko sa kanya, either makikwit siya or magbibigay siya ng effort. Pero, ang nakita ko sa kanya, wala akong kilos na nakikita sa kanya. Hando kasi yung pride na pumapasok sa kanya, no? Medyo may pride ako nakikita sa kanya. Mukhang walang pagkilos ako nakita. Either ikaw ang ma-pride or siya ang ma-pride. Thinking of a chances, yun. Pero, hindi ko, when it comes kasi sa love, hindi eh. When it comes sa love, oo, mahal ka niya, pero hindi 100%. Ganun. Kasi hindi rin siya sure kung dapat pa bang bumalik or hindi eh. Ganun. Gusto niya lang gusto niya lang magkaroon siguro ng healing situation sa isa't isa, no? Kumbaga, kung magkakaroon ng healing, tingnan natin kung ano yung action niya. Ano yung action mo? Taon na ako na kay Scorpio. Ano yung action mo kay Scorpio? Dade, yun na nga. Tignan pa rin natin kung ano, kuhanin pa rin natin. Dade, ending na yan.
Depende kasi yan eh. Tingnan natin ha. Yung ba dito, kailangan, tingnan natin. Bakit ito ang action mo? Opo, anak. Ano yan? That again! Galileo. Okay, vice versa tayo. Okay, kung kayo is magkarelasyon nitong tao na to at mag-asawa nitong tao na to, no? Ang nakita ko sa kanya, wala siyang magagawa kundi makipagsaayos sa'yo. No? Pero, ang nakita ko sa kanya, kasi hindi din yung pag-avoid, no? Hindi yung avoiding na huwag kayo magkahiwalay, hindi na magkaayos kasi because of the responsibility. Pero, handun talaga yung wag mo ko pakailaman. Gagawin ko yung gusto ko. Kumbaga, handito siya sa spirited, no? Hindi siya sa, doing something passion or adventurous sa buhay niya, sa sarili niya. Ganon ang nakikita ko sa kanya. Kanya-kanya, kumbaga. Wala siyang thinking for pag-aayos lang. Ganon sa nakita ko to. Handito yung situation na hindi ko alam kung siya, action niya kasi is ako yung masusunod. Or vice versa tayo dapat ako yung masunod. Sundin mo ko. No? Kung baga, pagiging matigas kasi yung ulo na nakikita ko sa kanya, no? Kung gusto mo na magkaayos tayo, dapat ako yung sundin mo. Ganun. O vice versa, yun. Kailangan mong sundin yung sinasabi ko. Ganun. Kung kayo is magkahiwalay nito, sa nakita ko, it's more on ending situation, sa nakita ko ito. Kasi, ang nakikita ko sa kanya, dito, kasi kung dito pa lang, hindi na rin siya sure kung kailangan niya pa ba ipagpatuloy o hindi And then dito rin, nandito siya sa situation na nagkaroon siya ng awakening to ending this relationship or ikaw, vice versa. Kasi parang nararamdaman na rin niya na parang, ba't gano'n? Parang ang tanga ko na ata. Parang gano'n. Parang may tao kasi naging tanga. Alam mo yun, yung may mga tao na bakit siya ang kailangan masunod, siya dapat ang intindihin ko, yung mga gano'n. No? Kaya kasi dapat intindihin mo siya. Yun na nakikita ko sa kanya. Nagkaroon na ng ending. Nagkaroon na rin ng paglilit ko. Sa nakita ko dito. Sa magkakahiwalay yun Pero isa sa inyo is still na naghihintay pa rin. Ano ba ang blind spot na connection ito? Maaaring ikaw ito, Scorpio, or siya? Tabas natin ito si separation. Ayan. Sa iba sa inyo kasi separation And also, abandonment. Labas, sutok mo, nawasak na yan natin. Labas natin dyan, para mas makita nyo. Okay. Mari ikaw to or siya, no? Maaring isa sa inyo, kung naghiwalay ko nito, maaring may pamilya na to, no? Or karelasyon. Blind spot. Okay. Okay, ang blind spot na connection ito, kung kayo is mag-asawa or magkarelasyon itong tao na to, handito na lang, alam mo yung pagpipilit sa isang relationship kasi kinakailangan. Ganun. Ganun nakikita ko. Kasi isa sa inyo wala namang interesado magkaroon ng growth itong relationship na to Wala. Kasi kung titingnan ko dito, it's stuck. Itong relationship na to is stuck. Ganun ang nakikita ko dito. Andun na yung mga hirap at sakit na nakikita ko dito sa sitwasyon na to, pero kinakailangan gawin kasi maaring dahil nga sa responsibility
So, maaaring may anak kayo, ganyan. Kung ano man yung sitwasyon na yun, ninyong dalawa, sa nakita ko dito. Pero hindi na interesado. Kumbaga, dito na rin yung sitwasyon na, kasi isa dito sa inyo is nagkakaroon or napaka-close-minded. Ganyan. Hindi siya matured mag-isip. Kumbaga, maring itong tao to tamad or vice versa tayo, immature, ganyan. Kumbaga, isa sa inyo or sino man to ha, kuhanin mo. May nakita kasi ako parang wala siyang ambisyon sa buhay niya, lack of idea siya, wala siyang goal o hindi siya nag-iisip na kanyang mga plano or kanyang mga gustong mangyari into life. Also, when it comes to a relationship, wala siyang wala siyang plan to growth. Kung kayo ay magkahiwalay na nitong tao na to, sa nakita ko dito is wala na rin tong interest sa'yo. Nagkaroon na kasi ng rejection. Nagkaroon na ng rejection at yung isa is sobrang, kumbaga, wala siyang plano na magkaroon kayo ng ending, ng happy ending nitong tao na to. Hindi ko nakikita yung plano na yun. As in. Nari isa dito is nag-aalboroto na, na-stress. Ganyan. Wala siyang, kumbaga as in, there is a bad intention happen dito sa relationship na to. Parang meron ako nasa balikat na May nakita akong sa balikat ko na pupo. Yung isa sa inyo, kung sino man itong tao na to, no, masama yung intention niya sa'yo. Yun. Kaya kung ipaglalaban mo pa to at gusto magkabalikan kayo, nasa sa'yo na yun. Tingnan natin ang outcome ng connection ito. Universe, anong outcome ng connection ito? Ano ibig niyo sabihin? Uy! Alalalala. Kung kayo, kung kayo is magka-relasyon or mag-asawa nitong tao na to, sa nakikita ko dito, wala, need to connect, no? Ang nakikita ko ito. Need to connect kasi because of the responsibility. Lumalabas talaga si responsibility. Kahit yung isa sa inyo dito, nagkakaroon ng choices in life na I want ng new horizon or new beginning into my life, pero because of the responsibility, kailangan kitang tulungan. Kailangan kitang suportahan. Diba? Kailangan ako makipag-cooperate sa'yo. Kung kayo is magkahiwalay nitong tao na to, maaring iba nga dito is nasa third party relationship nga no? Nandito talaga si boundary, sa nakita ko dito. And then also, kung kayo is magkahiwalay na itong tao na to, ang sabi niya dito is maaring itong tao na to ay mayroon ng bagong connection in life at mayroon na siyang kinakausap at hindi na ikaw yun. Yun. Pero ang nakita ko dito is yung isa sa inyo is still pa rin na nag-i-spy or tinitingnan yung picture, tinitingnan pa rin yung mga Facebook, yung mga account, ganyan, no? Tinitingnan pa rin yung mga ano ba to? Social media, mga ganyan. Sa nakita ko dito. Yun na nakita ko dito. Kung kayo wala. Meron na siyang kausap. At ayaw niya ang connection nito is paghihiwalay din. Kasi hindi kayo connected Itong tao na to Hindi kayo connected. Iba kasi yung takbo ng utak ng isang tao sa inyo. Tingnan natin ang universe advice po kay Scorpio. Okay. Pwedeng explain niyo po sa akin. Oh! 3
of Swords. Okay. Ang advice sa'yo, ang sinasabi dito is, you need to move on, or ang sinasabi dito is kailangan mo ng positive destination. Hindi mo kailangan magmadali. Ang sinasabi niya sa'yo is kailangan mo ngayon is to develop or to improve yourself, no? Kung saan mang aspeto ng buhay mo yan. Sa mga opportunities mo, sa mga ginagawa mo, sa mga gusto mo mag-success into your life, ang sinasabi dito. And then also, you need magkaroon ka ng progressing, magbigay ka ng effort, be practical, and also action before acting. Pero wag kang magmadali. You need to commit to yourself sa mga goal mo, sa mga destination mo, and then also strong will. No, kailangan sa iyo is malakas yung loob mo. Huwag kang mapanghihinaan ng loob. Huwag mong isipin na, huwag mong pagdudahan yung iyong kakayahan, and then also huwag mong isipin na hindi ka sapat o hindi pa sapat yung mga gusto mong gawin na goal. Pero hindi naman niya minasabing madaliin mo. Di ba? Sabi nga dito, improve slowly but surely. And then also, this is the time na kung may mga problema ka na pinagdadaanas is magsalita ka rin, no? Sa mga trusted person mo, kung kailangan na mailabas mo yung nararamdaman mo to heal, sabihin mo sa tao na gusto mo pagsabihan, no? Mag-share ka ng problema mo sa iba. And release the pain. And kailangan you need to accept yung mga bagay o sitwasyon na mga nagaganap o nangyayari, and you need to learn from that, no? Ang sinasabi rin dito. And then also, kailangan mo mag-refreshing ng emotions mo. Kumbaga, it's time to heal then and to recover kung ano mang sitwasyon na pinagdadaanan mo. You need to getting over the worst of your situation this time, no? Yun ang sinasabi dito. Be practical. Kumbaga, mas mag-fulfill o mas mag-focus ka to movement. Kailangan kasi ng movement no? Continue ka sa direction to find your goal talaga, no? Sa nakita ko dito, kung ano mang sitwasyon na yan. Movement. Ano ang iyong energy? Ang nakita ko sa dito, maraming opportunity na darating sa'yo. Marami kang gagawin As in, marami kang gagawin, either just sa travel, ganyan. O nakikita ko sa'yo, no? O kaya may mga lalakarin ka. Marami kang kakausapin o may mga kakausapin kayo na nakikita ko sa'yo. Yun. And then, kung you have a weak energy or may sakit, ako nakikita, kung may mga nararamdaman ka, either may sakit ka, ganyan, you need to focus to yourself, no? Yung sa iyong health issue, no? If ever na meron, mag-focus ka doon. Kasi mas kinakailangan mo. Kasi syempre, gagawa ka ng action mo, kailangan unahin mo yung health issue mo if ever na meron ka, di ba? Yun, unahin mo yun. Energy. Energy mo ito. Nalo. Ano po ibig sabihin? Okay. Uy, teka lang. Thank you. Okay, naintindihan ko na. Naintindihan ko. Kausap po yung sarili ko no? Okay. Iba sa inyo, maaring no? 2, 3 kayong may sakit sa family, no? Sa nakita ko dito. Or kakilala mo, ganyan. Malapit sa'yo. Ang energy mo this time, ang nakikita ko sa'yo, Scorpio, is parang you're in a situation na nagre-recover ka from a difficult situation ng buhay mo. Sa nakita ko dito, yun, maaring nga merong may sakit. No? Ang nakita ko rin kasi dito, is nagkakaroon naman ng stability or nagkakaroon ng stable. When it comes kasi sa mga may sakit, ang nakikita ko dito, 2, 3 kayo nito. Pero nagkakaroon naman ng improvement, pero still recovery. Ito nakita ko dito, mukhang pang forever ata itong sakit nyo Kung sino man itong tao na to, no? Ikaw or someone. Ito, hindi may mga nagpapa-hospital, papa-doktor, ganyan, may mga
either na-paralyze or na-confine. Ako nakikita dito, maaari rin na nakikita ko dito na may taong hindi nakakalakad ata, no? And then, oo, yun. Oo, ako na oo. Nasa utak ko kasi, yung nasa utak ko, sinasagot ko, pero hindi ko pala nasasabi sa inyo. Ano ba yan? Ang eleb ko talaga, no? Yan, ang energy mo din is nandito ka sa sitwasyon mo na makakaramdam ka ng mga frustration or mga lungkot, ganyan, when it comes to a money, to a health issue, sa business mo, malaki man o maliit yan, ganyan. Yun nakita ko. May mga also, meron kang mga iisipin din. Yung energy mo kasi is may mga iisipin ka raw na makabagay-bagay, no? Na sitwasyon mo. Ganyan. Para maghahanap ka na. Para may mga sisiya sa atin ka. Para may mga hanapin ka to resolving something o maayos yung isang bagay. Ganyan. May mga sitwasyon na magiging urong-sulong ka sa actions mo. Ganyan. May mga sitwasyon na maaring aalis ka na doon o magre-retiro ka doon, ganyan, ito yung sa halimbawa ako sasabihin ko sana taba ako, nag-smoke, diba? Ibig sabihin, baka kasi yung health ko kailangan maganda. Aalisin ko na yung pag-i-smoke ko, hindi na ako mag-i-smoke. Ay, kailangan maging stable yung pera ko. Hindi na ako gaanong gagastos. Pag-iisipan ko ngayon, yung mga ganun. May mga situation. O kaya, itong sa karelasyon ko, ayoko na sa kanya. Hindi, joke lang halimbawa ko lang naman yun. Example ko lang yun. Ganyan. No? Ang nakita ko is ganun. May mga sitwasyon na pag-iisipan mo na, may mga sitwasyon na magdadalawang isip ka, may mga sitwasyon na maaring ile-let go mo, may mga sitwasyon na i-accept mo, o you need to accept, yung mga ganun. Sa nakita ko ito. May mga sitwasyon na kailangan mong maghigpit o maghihigpit ka na, ganyan, kung sa mga aspeto ng buhay mo na yan. Sa nakita ko ito. Para magkaroon ng stability or maging stable ang bawat aspeto ng buhay mo. Ganun. Andito rin yung sitwasyon na maaring ilalayo mo yung sarili mo sa mga tao o sa isang tao o sa kung sino man yan sa buhay mo. Andito talaga si boundary. Halimbawa, may mga kaibigan ako, di ba? Kailangan ko munang hindi magsasama sa kanila kasi kailangan ko i-improve yung health ko. Kailangan ko i-improve yung magpo-focus muna ako sa business ko. Magpo-focus ako sa mga gusto kong gawin sa buhay ko. Kaya magba-boundary muna ako sa kaibigan ko, mga ganyan. O kaya sa karelasyon ko, ganyan. Kung saan mga aspeto ng buhay mo yan, ipasok mo. No? Iba dito, meron kayong sakit no? Yan. Ay, nasabi ko na ba? Yan, iba dito parang may sakit sa bandang tiyan. Yun na nakita ko dito, bandang tiyan. Ang may sakit. Yun. Arigato namaste, God bless.